Hello, maligayang Pasko po sa inyong lahat. So good morning. Salamat at ako po ay nakahabol dahil kanatapos ko lang po ng work at nagmamadali ako para magawa po ito. Purihin ng Diyos. So ngayon, kumusta kayong lahat? Kumusta po ang inyong maligayang Pasko? So, ngayong araw po ito, meron tayong mensahe na napakahalagang muli. At ito ang tungkol sa 1 Corinto chapter 15. So, inaanyayahan ko pong lahat kayo na kunin niyo po ang inyong mga Bible at atin pong pakinggan ang mensahe po ng Diyos sa atin sa araw ng Kapaskuhang ito. Amen? So, but before that, kailangan po syempre hingilingin natin sa Diyos ang banal na espiritu na siyang nagpapaunawa po sa atin ng ating mga binabasang ito. So let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much. We know, Lord God, that you are always watching us ayon sa iyong mga salita at nananalig kami, Panginoon, na talagang lagi niyo kaming minamasdan, nakatunghay ka sa kalangitan. Kaya sa araw pong ito, Ama, kami lubos nagpapasalamat sa iyo sa mga mensaheng patuloy niyong pinapaabot sa amin. Maraming salamat po sa iyong banal na espiritu na siyang nagpapaunawa sa amin, naglalagay nito sa aming puso, umukit nito sa aming isipan. Salamat po sa lahat ng kadakilaan niyo po sa aming buhay. Salamat sa pagpapala ngayong araw na to. Salamat higit sa lahat sa mga salita mong aming tatanggapin sa umaga ito. So ang papuri po namin sa patuloy na pasasalamat, ang lahat pong ito, Ama, ay sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, sabi po dito, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ano po? Sabi niya, tika muna. Bago po ang lahat, sino sa inyo ang continuous na kapagbasa ng chapter by chapter at napakaganda po, di ba, ng mga nagdaang araw na tinuruan tayo at masyadong nailagay po sa atin yung naituro sa atin na sa body of Christ. Tayo ay isang katawan ng Kristo, iba-iba nga lang function pero isang katawan, at naturuan tayo kahapon nung isang araw ng ano ba ang pag-ibig. And then chapter 14, tungkol rin dito sa mga kaloob ng Espiritu. At ngayong araw na to, ang muling pagkabuhay ni Kristo. O, sige po, ready na tayo ngayon. Pakinggan po natin lahat at talagang napakahalaga po na nakafocus tayo sa ating pinapakinggan upang hindi nasasayang po ang ating pagdalo. Amen? So, sabi dito mga kapatid, ngayon, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Totoo po, dahil ang ating pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, at dito pinapaalala muli ni Pablo na kumbaga, sabi dito, sabi niya, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko dahil ito ang saligan. Sabi dito, ito ang balitang tinanggap natin ay saligan ng ating pananampalataya. Totoo po. Dahil apart from the Word of God, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin maunawa ng kalooban ng Diyos, hindi natin maintindihan ano nga bang instruction ng Diyos sa ating buhay habang nandito pa tayo sa lupa, habang tayo nabubuhay, paano tayo makakaiwas sa lahat ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. So, ito lahat po na andito ang instruction ng Diyos sa atin kung paano natin siya susundin. Amen? So, kaya pinapaalalahanan ni Pablo ang patungkol sa bagay na ito. Tingnan niyo po ang verse 2. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. Yon, malinaw. Maliligtas daw tayo sa pamamagitan, maliligtas tayo sa pamamagitan na kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang pinapangaral ko. Kung ibig sabihin po nito, kasi malinaw po kasi dito sa ating pag-aaral, ano po, na ang salita ng Diyos ang direction ng ating buhay. Ito ang naglilinis sa ating mga kaisipan, sa ating naglalayo ng ating
sa atin sa gawa ng sanlibutan. So nagkakaroon tayo ng banal na pagkatakot habang binabasa natin ang salita ng Diyos, dahil nauunawaan natin ang taong patuloy nagkakasala ay talaga pong hindi kinalulugdan ng Diyos at nakakatakot yung mga consequence. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na sundin natin itong mga utos, dahil malinaw po sa sinasabi sa verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinapangaral ko. Maliban talaga, kailangan pinangahawakan ang salitang itong pinapangaral ni Pablo. Maliban na lamang, ang sabi dito, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. So, malinaw po dito, sinasabi ni Pablo, kung pinangahawakan natin itong mga salitang itong kanyang pinapangaral, maliligtas tayo, kasi napakalinaw po. The Word of God, ito ang instruksyon ng ating buhay. Kaya nga tinutukoy po dito, pero maliban, sabi dito, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Kaya napakahalaga po talaga yung nakikinig tayo kapag katulad ngayon, naandyan kayo, pareho tayo, pinapakinggan natin ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Although ako ang nagsasalita at nagbabasa, pero pareho tayong nakikinig. Sabay-sabay nating pinapakinggan ang instruction ng Diyos, na kung saan tinuturuan tayo ng salitang itong magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at panghawakan daw natin ang salitang ito. Panghawakan meaning, manindigan tayo, kahit ano ang mangyari, sundan natin ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi dito, doon kayo maliligtas kung sinusunod natin ang sinasabi dito. Maliban, hindi ka maliligtas, maliban na lang, sabi dito, kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. So doon po, kung wala, nasa sa tao po talaga, kung sabi dito, maliban na lamang kung hindi kayo naniniwala, maliban na lamang kung pinapawalang kabuluhan ninyo ang mga salita ng Diyos, ay paano talaga tayo matuturuan? Paano tayo lalakad ng may katuwiran na ang salita ng Diyos po ang naglilinis sa atin araw-araw? Tinuturuan tayo nitong salitang ito na linisin ang ating puso, linisin ang ating kaisipan, at lumakad tayo ayon sa katuwiran ng Diyos. Kaya ito po ang sinasabing ito talaga ang nagpapabanal sa atin, hindi ito sa ating gawa, kundi sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit na mapabanal. Kaya ito kay sinasabi dito, panghawakan natin ang mga sinasabi dito. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamalaga sa lahat, na tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. So I need to use the light kasi ito po nga, nagmamadali ko tulad po ng sabi ko sa inyo. Bakit lagi ko dito ito ginagawang pag-share ng Word of God? Kasi sa bahay po, marami kami ngayon sa bahay, lalo dumating yung pamangkin ko from Philippines, mga kapatid ko, and mga may madaming tao sa bahay, maingay, at yung aso ko po ay laging tumatahol. So kaya every time na ako po ay mag-share ng Word of God, nakaka-concentrate ako dito sa park. Ngayon dahil trabaho ako, aabutin ako actually mahirap ko nang mabasa ito dahil medyo nag-aagaw ang madilim-dilim na po dito sa park, so I need to use the light. Anyway, balik tayo sa salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin. Si Pablo po, tinanggap niya rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kautusan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan.
at nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng mga apostol. So tinetestify dito po ni Pablo na yung kanyang pinapaniwalaan na tunay po na may muling pagkabuhay kasi namatay ang Panginoong Hesus at sila mismo po, sila Pedro at yung 12 at may 500 pang mga kapatid na nagkakatipon na nagpakita ang Panginoong Hesus after ng mabuhay siyang muli after 3 days. So pinapatunayan na ni Pablo na tunay na may pagkabuhay muli dahil sila mismo ang nakawitness sa bagay na ito. Kaya tinuturuan tayo, maging tayo man din, kaya tayo ay may muling pagkabuhay. Ano po? Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, magpakabanal tayo dahil after nitong pagbinuhay na muli ang mga patay, haharap tayo sa Diyos. Lahat. At doon tayo huhusgahan kung ano ayon ang sa ating ginawa. At sabi dito, at nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kalooban niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit ito dahil sa sarili kong kakayahan, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos na nasa akin. Kaya maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinapaniwalaan ninyo. So, ibig sabihin po, pinaliwanag po dito sa part na ito sa verse 1 hanggang verse 11 na pinapatunayan dito na may muling pagkabuhay dahil na-witness po ito ng mga apostol na kung saan sila ang sumulat ng aklat na to, katulad nitong si Pablo, at pinatunayan dito na doon sinasabi niya, nagpakita rin ito sa kay Pablo. Dahil malinaw po, kung maalala natin kung paano nagpakilala ang Diyos kay Pablo, dahil noong panahon na yun papunta si Pablo sa Damasco upang kalabanin ang mga Kristiyano, patayin at kaladkarin sa kalsada dahil sumasalungat itong si Pablo sa aral ni Kristo dahil nga doon sa kanilang mga tradisyon na gawain ng mga Hudyo. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus na nangangaral na may pagkabuhay muli, nagalit po ang mga Hudyo. Nung sinasabi kasi ng Panginoong Hesus na mayroong pagkabuhay muli at doon kayo husgahan, doon po nagsimulang tulagsain siya ng mga Hudyo at kasama dito dati si Pablo. Subalit nung nagpakilala ang Panginoong Hesus kay Pablo, kung maalala po ninyo yon, yung mga nagbabasa at sa mga hindi pa nagbabasa, continue lang po, stay tuned at maaalala, matututunan nyo dito kung papaano ang tinutukoy dito ni Pablo nung nagpakilala ang Panginoong Hesus sa kanya na ang purpose niya pagpunta sa Damasco ay wasakin ang samahan ng mga believers, mga Kristiyano. Subalit sa bungad pa lang ng pintuan ng papunta siyang Damasco, doon nagpakita ang Panginoong Hesus magmula sa isang malakas na tinig at doon po nabulag nga si Pablo hanggang in so on. Makikita ko po, ipapaunawa po yan sa atin yung pagbabasa. Maalala po ninyo yan yung kasaysayan ni Pablo. So, pero dito sa part na to pinapaunawa lang na maging si Pablo nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya katulad ng ibang mga apostol. Kaya nga sinabi dito, kumbaga nung nagpakita sa kanya, para daw siyang parang ipinanganak na hindi pa sa panahon kasi talagang madalian po ang kanyang pagkatawag. Madalian talagang sumunod si Pablo right away, right after na makilala siya, magpakilala sa kanya ang Diyos, sumunod si Pablo right away. Kaya biglaan po ang paggamit sa kanya. At nasasabi nga dito, nagawa ni Pablo ang lahat ng iyon kasi marami po ang pagkagamit ni Pablo. Ang katotohanan, si Paul, marami itong si Pablo ang pagkagamit sa kanang Diyos at grabe pong kapangyarihan ang nakaranas si Pablo ng kapangyarihan ng Diyos. At pinatunayan dito ni Pablo, nangyari iyon
hindi sa sarili nilang kakayahan, kundi ito ay sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't maging tayo din daw, ito ang pinapangaral nila sa atin. Amen. Which is ito nga, naabot tayo ng Word of God. So ngayon, verse 12, ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngayon, kung ipinapangaral naming si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo, kasi yun po ang sinasabi ng mga Hudyo. Nagnahati sila, merong naniniwalang bubuhayin si Kristo, merong hindi. Pero katulad ng sinasabi dito, kung hindi muli bubuhayin ang mga patay, bakit ang Panginoong Hesus binuhay na muli? Isang patunay po yun na pagdating ng araw, bubuhayin muli ang mga patay. Verse 14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ang tinuturo dito na ayusin natin ang buhay natin ngayon habang tayo nabubuhay, kasi ang lahat ay mamamatay. Kapag dumating yung time na namatay ang tao, bubuhayin muli, doon tayo harap sa Diyos. Kaya doon tayo husgahan anuman ang ating mga ginawa, ito man ay mabuti, ito man ay masama, huhusgahan tayo after ng second life, yung pagbuhay na muli. Kaya sana sabi dito ni Pablo, kung walang pagkabuhay na muli, useless. Bakit kami nangangaral sa inyo na ayusin nyo talikuran ang inyong mga kasalanan, magsisi kayo at tanggapin sa inyong puso ang Panginoon bilang Panginoon sa kapagligtas, kung walang pagkabuhay na muli? Useless ang pangangaral na ito. Kaya pinapaunawa po dito ni Pablo na kaya sinasabi nila na talagang may pinapatutuhanan nila na merong pagkabuhay na muli. Amen? Verse 15, ito na nga, kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ang mga patay. Sinasabi lang ni Pablo po ito, ay di, kung walang pagkabuhay na muli ang mga patay, di pinapawalang kabuluhan namin ang patutuon na na binuhay muli si Kristo. Diba? So ito po yung sinasabi niya dito. 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Yun na nga pinapaunawa po dito. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalatay kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa na sa lahat ng tao. Kasi nga, pinapaunawa po dito ni Pablo, tika lang po at madilim. Nakikita niyo pa ba ang mukha ko dito? Tika. Ayan, linawan natin ng kaunti para medyo maliwaliwanag. Isa pa. Okay na to. Okay na. Okay, so, iyan po ang sabi dito na kung hindi sa 17, tingnan niyo po 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kasi nga sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus, doon tayo po nakipag-isa kay Christ, 'di ba? Nakipag-isa tayo kay Kristo, kaya nga tayo nakaka-overcome sa dating mga buhay natin. Alalahanin natin po yung sino tayo noon, kung gaano tayo mga masama, kung gaano karumihan yung mga wala tayong pagpipigil sa sarili, na kung baga nakikita po natin dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, yung pananampalataya natin dito sa salitang ito, nakikita natin ang bunga nito sa ating mga sarili, na tunay nga na binabago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salitang ito. Kaya sinasabi dito, kung hindi ito totoo, di wala sanang kabuluhan ang ating ginagawa. Sa verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kasi totoo po, kung ang pag-asa natin dito lang sa lupa, walang kabuluhan, kawawa tayo. Dahil ang katotohanan, mayroon talaga pong muling pagkabuhay na tinutukoy dito na at pinapakunawa ng Diyos sa atin, na talagang ayusin natin ang ating buhay, na habang buhay tayo ngayon dahil may muling pagkabuhay, dahil husgahan ang tao matapos na buhaying muli ng Diyos ang mga patay. At yun po ang tinutukoy po dito, na talagang ayusin natin ang ating mga buhay. Ano po? Verse 20,
Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. Inuulit-ulit po ito na talagang bubuhayin tayong muli. Hindi po yung tulad ng pagkaunawa natin noon. O life is short. Magpakasaya ka na habang buhay. Kasi kapag namatay ka na, wala ka naman na. Patay ka na eh. Sabi, yun ang akala ng tao. Kaya sige, enjoy life. Magpasasa sa walang kabuluhang kasiyahan sa mundo. Dahil sabi ng iba, pag patay ka na, patay naman na. Subalit po, ayon dito sa tinutukoy dito, ayusin natin ang ating buhay habang tayo nabubuhay. Dahil kapag tayo'y namatay, ito na po, bubuhayin muli ng Diyos ang ating magkakaroon tayo ng glorified body. At doon po nga yung tinutukoy doon, na doon tayo husgahan. Kapag ang ginawa mo nung nabubuhay ka pa dito ay mabuti, aani ka ng buhay na walang hanggan. At kapag ang ginagawa mo dito nung nabubuhay pa ay puro kasamaan, ito po yung tinutukoy dito ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy doon sa impyerno. Kaya tinuturuan tayo habang buhay, manampalataya tayo at sundan natin ang salita ng Diyos. Dahil liwag nating kumbaga alisin natin ang mga kaisipan tulad noon na hindi natin alam ang salita ng Diyos. Akala natin pag natapos na, namatay na, tapos na. Pero hindi po. Ano po? Kaya maunawaan po natin ito na talagang ayusin natin tulad ng sinabi ko kanina na ang salita ng Diyos ang nagpapabanal sa atin araw-araw. Ito po yung pakikipag-isa natin kay Christ na binabago ang ating puso ng Diyos. Amen? 21. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Ang tinutukoy dito, ang patungkol po kay Adan at kay Kristo. Dahil kung noon pumasok ang kasalanan dahil sa isang tao, which is si Adan, pumasok din ang pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao, which is ang Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian ng Diyos. Kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian ng Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamamahala at kapangyarihan. Tinutukoy po dito kasi kung titingnan po natin sa Book of Revelation, talagang meron dito na talagang itong pinaka-finale po na talagang talagang kumbaga susupili ng Diyos ang gawa ng kaaway na si Satanas po. Ano po? Kaya tinutukoy dito. At ito na sabi sa 24, at darating ang wakas kapag nabigyan na ni Kristo ang kaharian sa Diyos, na ibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos, pagkatapos niyang malupig ang kapangyarihan, sapagkat si Kristo dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Kaya nga po dito muling pagkabuhay, dahil wala ng kamatayan, eternal na yung second life na po natin, yung buhay na walang hanggan, wala na, lulupigin ng Diyos si kamatayan, kaya wala ng pagkamatay. Ano po, katulad ng tinutukoy dito 26, ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay kamatayan. 27, ganito ang sinabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. So lahat lulupigin maliban, sabi dito, maliban sa kanyang kapangyarihan na siyang ganito ang sinasabi sa kasulatan,
ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. So napakalinaw po lahat ng bagay, pero maliban doon sa kapangyarihan ng Diyos dahil siya ang pinagmula ng lahat ng bagay. 28. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. So makikita po dito ang oneness, yung pagkakaisa nitong ama-anak. Sabi dito, sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Hallelujah. 29. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagbabautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang pakikipaglaban ko ay sa mababangis na kaaway sa Efeso ay para lang sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Sabi dito ni Pablo. Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa isundin lang natin ang kasabihang ito, kumain tayo at uminom, sapagkat bukas ay mamamatay. So yung pong sinasabi nito, kung hindi totoo itong mga bagay na ito, useless lang. Hindi magpakasaya na kayo kung anong kumain, uminom. Katulad na nga sabi ng iba, life is short, kaya enjoy life. Dahil pag namatay, wala na, pero hindi po Kasi pinatunayan ng Panginoong Jesus, siya ang unang nabuhay muli. Kaya tayo mang muli ay mabubuhay muli. Kaya pinapaunawa dito ni Pablo po, na talagang malinaw, na talagang may kabuluhan ang ating pagsunod sa Diyos. Dahil may ine-expect tayong gagawin ng Diyos na tayo'y muling bubuhayin pagdating ng panahon. Kasi wala dito po malinaw po lahat talaga dadaan sa kamatayan, pero ang muling pagkabuhay doon tayo harap sa harapan ng Diyos after kung ano po ang ating mga ginawa. Kaya sabi 33, huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabubuting pagkatao. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko to upang mapahiya kayo. So, tinuturoan tayo kaya huwag daw tayong paluko, huwag tayong makisama. Sabi dito, huwag ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Totoo po, yung kapag kasama mo talaga po, pangit ang reputasyon ng nadadawit ka doon sa kanilang kung sinong mga kasama-sama po natin. Kaya nga, kumbaga pinapaiwas tayo sa ganito kasi nakakasira, sabi dito, ng pagkatao. Biruin nyo po yon, yung mga taong nakakalubilo. Ibig sabihin, yung kapag ang mga kasama-sama po natin ay talagang pangit ang reputasyon, kahit hindi tayo doon gumagawa ng ganong ginagawa nila, nadadamay po tayo. Kaya ito nakakasira sa ating pagkatao. Kaya talagang sinasabi dito, huwag kayong makisama sa mga gumagawa ng masama. Amen? So iyan po. At sabi dito, ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo kasi marami pong hindi talaga kumikilala sa Panginoon. At ito po, dito tayo sa pangbanghuli, ang uri at katawan sa muling pagkabuhay. Ipapaliwanag ko po ito, basahin po natin. Ito na, sa muling pagkabuhay, ano po ito? Kasi sabi doon ni Pablo, magkaroon nga ng bagong katawan, bagong pagkabuhay. Ngayon, ano ang itsura? Anong klase? After na mamatay tayo, ano itong tinutukoy na glorified body? Pakinggan po natin dito sa verse 35. Ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay. Subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ito, tanong din po ito natin, maaari. Sabi dito, paano ba bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila?
Kaya sabi dito ni Pablo, hangal, hindi mabubuhay ang binhing tinanim hanggat hindi iyon namamatay. At ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhing binigyan niya ng angkop na katawan, at hindi para-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang tao, kita niyo po anong pakinggan po natin, iba-iba, may mga lahat may mga buhay, pero iba-iba ang laman noon. Pakinggan po natin ito kasi may mga hayop, may mga kahoy, may mga ano pa, laman, pero pakinggan po natin dito ang klase ng buhay. Ano po? Sabi dito, ang Diyos ang nagbigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi binigyan niya ng angkop na katawan. At hindi para-pareho ang laman ng mga nilikha ng likhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang mga ibon, at iba ang mga isda. Kita niyo po, para-pareho. Ang isda may tiyan, ang isda ay may lamang loob, may apdo rin naman. Lahat, di ba, kita mga lamang loob, pero iba-iba iyon. Iba-iba ang pinaglagyan. Para-pareho wala tayong kaibahan sa mga hayop. Meron din silang dugo, meron din silang atay, meron silang bituka, merong utak. Pero katulad ng sinasabi dito, ang Diyos, hindi pare-pareho ang laman ng mga itong nilagyan niya. Talagang kita niyo po kahanga-hanga ang gawa ng Diyos, Mga para-pareho tayo, hayop, isda, pero ang nilagay niyang lamang loob ay iba-iba, pero pareho ang tawag doon. Kaya tingnan niyo po Verse 40, may mga katawang panlangit. Tinutukoy lang po dito na ang Diyos ang gumawa dito sa mga panlupa, at tinutukoy na may mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Pinapaunawa lang po ito sa atin ng Diyos na kung ang tao dito, tayo ay may mga pare-parehong laman na nilikha ng Diyos. Ang isda, hayop at tao, ganun din naman, merong katawang panlangit at merong katawang panlupa. Ito po sa verse 40, may mga katawang panlangit at mayroon naman panlupa. Iba ang kagandahan panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang ningning ng mga bituin, at maging ang mga bituin ay magkakaiba ng ningning. Although para-pareho, pero tingnan nyo po sa tulad ng gabi, para-pareho mga bituin, pero iba-iba ang liwanag. So ganun po ang hiwaga ng Diyos, Napakagaling talaga ng ating Diyos Ama kung paano niya ginagawa ang mga bagay. Kaya pinapaunawa sa atin dito na talagang ang Diyos is so na powerful, na talagang nasa kanya ang kapangyarihang walang makakapantay. So verse 42, ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. So, yan na pong pangalawa, second life. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas ng muling pagkabuhay. Kasi pinakita po dito ng Panginoon Jesus namatay, pero wala na siyang second na pagkamatay kasi eternal. Yung nabuhay siyang muli after 3 days, yan po ang eternal. Kaya nga siya ang unang-unang binuhay na hindi na muling mamamatay. At tayo mga nakipag-isa kay Kristo, ganun din po ang mangyayari sa atin pagdating ng panahon, na tayo rin ay bubuhayin muli after ng kamatayan. Amen? So ito po, 44, inilibing ang katawang pisikal, muling bubuhayin bilang katawan espiritual. Ulitin ko, inilibing na katawang pisikal, muling bubuhayin bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbigay buhay. Ngunit hindi na una ang spiritual, ang pisikal muna bago spiritual. Kasi kinukumpara po, pinapaunawa sa atin dito, noong unang dumating na nakapasok ang kasalanan ay si Adan.
Ano po, yun yung physical dahil namatay, ibig sa destroy, may kamatayan nung sa buhay na kahalintulad na kay Adan dahil nagkasala at namatay physically, namatay sa Adan. So balit itong pangalawang pagkabuhay na tinuturo ditong spiritual, ito ang tinutukoy dito ang Panginoong Jesus. Kaya sabi dito sa 46, ngunit hindi nauna ang spiritual kasi si Adan ang nauna, ang physical muna bago ang spiritual kasi si Adan and then Christ. Ano po? Ang 47, ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabo. Kung maalala po natin doon, si Adan ay nagmumula, ginawa siya ng Diyos mula sa alikabo. Kaya ito po ang tinutukoy na yun may hangganan, panlupa lamang ang buhay na yun ni Adan. Ang pangalawang Adan ay ang mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad na nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad na nagmula sa langit. Kinukumpare po dito, pinapaunawa sa atin na si Adan galing sa lupa, kaya ang kanyang siya ay namatay, kumbaga may hangganan. Subalit itong sunod na Adan na tinutukoy ang Panginoong Jesus, ang dulot nito yung kabuhay espiritual. Kaya ito yung muling wala ng pagkamatay, wala ng kamatayan, wala ng pagkabulok. Yun po ang pinapaunawa po dito. Kaya sabi dito sa 49, kung paanong tayo'y naging katulad ng tao nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ano po? Panginoong Jesus 100% nagkatawang tao at pinapaunawa sa atin na siya man ay namatay dahil siya nung panahon na yun siya ay nagkatawang tao, pero nung siya ay binuhay na muli, that's the eternal life. Ganun po ang mangyayari sa atin na pinapaunawa sa atin dito ni Pablo. Verse 50, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang nasisira ay hindi maaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Hindi lahat mamamatay ang tao, kasi may mga dito po, may mga taong maaring buhay pa ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Who knows, 'di ba? Kung buhay pa tayo by the time. Pero pinapaunawa dito na kahit dumating ang Panginoong Jesus na buhay tayo, ang katawang ito pa rin ay babaguhin. Naunahan po natin, katulad sinasabi dito, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang iglap, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang mabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namatay ay mapapalitan ng katawang hindi namatay. Kapag ang nabulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So ito pong pinapauna, ito po yung sa last days, ito na po yung salvation na hinihintay natin. Ano po, ito yung eternal life na tinutukoy po dito. Kaya ayan, napakaganda. So sa 55, nasaan o kamatayan ang inyong tagumpay, nasaan o kamatayan ang iyong kamandag. Kaya kasi pinapaunawa po dito na talagang wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa atin. Sa second life po natin, wala nang muling kamatayan. Amen. 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. So napakalino, kaya habang tayo po ngayon nabubuhay, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Habang araw-araw pa tayong buhay, tinuturuan tayong layuan ang lahat ng mga kasalanan, kasi yan ang nagdudulot ng kamatayang espiritual. Ano po? Kaya ito pong sabi, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa
kautusan. Dahil yun yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, and so on and so on. Pero tinuruan tayo, nung pakipag-isa tayo kay Kristo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan dahil binago ang isip natin ng Diyos. Hindi na tayo sasabihan na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang ganito. Kasi may espiritu na nagsasabi sa atin at hindi na natin kayang gawin yun dahil binabago ng Diyos, ng espiritu ng Diyos ang puso natin. Kaya nga tayo na bagong muli, pinanganak na muli dahil ito sa espiritu ng Diyos. Amen? Na tinuturo dito na kumbaga wala na tayo sa ilalim ng kautusan dahil pinalaya tayo ni Kristo sa lahat ng bagay ng iyon. 57, magpasalamat tayo sa Diyos na bibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At napakalinaw muli sa ating pag-aaral, kung tayo po ay nagtatagumpay, kung tayo napapabanal, hindi ito sagad ng ating kakayahan. Katulad ng sinabi ni Pablo, ayon ito sa kagandahang loob ng Diyos. Ayon sa kanyang salita na ating pinangahawakan, ginaguide tayo ng salitang ito sa tamang pamumuhay. 58, kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So alam po natin yan, hindi masasayang ang lahat ng ating ginagawa para sa paglilingkod sa Diyos dahil ang Diyos po nating Ama laging nakatunghay sa atin, minamasdan ang ating ginagawa at recorded ng Diyos ang lahat ng ito at tayo'y ginagantimpalaan ayon sa ating ginagawa. Kaya ganyan po, sabi dito, magpakatatag kayo, huwag tayong maging tamad pagdating sa paglilingkod dahil sa bawat ginagawa nating pagpapagal, gagantimpalaan tayo ng Diyos. Tulad ng nasasabi, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Wala man lamang pong nawawalang kabuluhan sa ating paglilingkod sa Diyos. Purihin ang Diyos. Talagang Sister Banji sa Bicol ngayon, Sister Paz, kayo, mga grupo, sila Sister Guy, nandyan kayo sa Nueva Ecija, at ngayong Sunday, nandyan kayo lahat sa Paco pagdating ng Linggo. Ito po, purihin ang Diyos. Huwag tayo, ang bilin dito, huwag tayong patinag, magpakatatag tayo, at maging masipag tayo sa paglilingkod sa Diyos dahil malinaw po hindi nasasayang ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, Paz and Banji, kung pwede po, kung may maidadagdag kayo dito or may isi-share patungkol sa chapter 15 na to, go ahead. Kasi po sa akin madilim na at dito ako sa park, pero thanks God, salamat po sa Diyos na kahit sa ganitong kaparaanan, nakakahabol po ako sa inyo at nakakapag-share ng salita ng Diyos na kahit po talaga naman, talagang grabing rush dahil busy po kami dito sa trabaho dahil ito nga Christmas time. Pero salamat po Ama, talagang thank you so much Holy Spirit na talagang gumagawa ng kaparaanan ng Diyos para magampanan natin ang pagkatawag natin sa gawain. So purihin ang Diyos. God bless everyone. Hallelujah Lord. Thank you so much Father God. We know Father God na lagi kang nakamasid sa amin, at thank you Lord sa Holy Spirit na siyang nagpapaunawa sa lahat sa amin ng bagay na ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig. Ikaw po ang nagtuturo sa amin na maunawaan ang lahat ng ito. Kaya maraming salamat po Holy Spirit sa iyo. Ang parangal at papuri dakilang Ama sa langit, at ang lahat ng ito ay sa ngalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. So again, Merry Christmas! Happy New Year! Next Sunday pong muli, kita-kita tayong muli sa ganito, sa online. At pakinggan nyo po ang mensaheng muli sa inyong share, dagdag na sharing ng mga kapatiran dyan. God bless everyone!